Magandang araw sa iyo, kakwentuhang kakaiba. Bago tayo magsimula, baka pwede akong humingi ng maliit na pabor. Para ma-improve natin ang ating channel at page, baka pwede mong i-click ang subscribe or follow button. At maaari mo bang i-like ang video na ito? Okay na? Salamat, pagpalain ka sana ng Panginoon. Simulan na natin. Ako si Gab. Hindi ko akalaing na ang isang simpleng business trip ang magdadala sa akin ng isang nakakatakot na karanasan na hindi ko malilimutan. Gabi na ako nang makarating sa lumang hotel na nabook para sa akin ng kumpanya. Halatang luma na ang gusali, kupas na ang pintura, mahina ang ilaw sa lobby, at may kakaibang lamig na hindi mo maipaliwanag kahit mainit ang panahon. Tahimik ang receptionist habang inaabot sa akin ang susi ng kwarto na aking tutuluyan. Room 306 po, sir, sabi niya. Pero hindi siya tumingin sa akin. Pagpasok ko sa elevator, napansin kong ako lang ang guest. Habang paakyat, biglang nag-flicker ang ilaw. Sa salamin, parang may aninong nakatayo sa likod ko. Pero paglingon ko, wala naman. Pagdating sa ikatlong palapag, agad kong naramdaman ang bigat ng hangin. Parang may nakatingin sa akin kahit walang tao. Nang mabuksan ko ang pintuan ng 316, sumalubong ang amoy ng lumang kahoy at parang bulok na bulaklak. Normal naman ang itsura ng kwarto. Kama, mesa, salamin. Pero may isang bagay na kakaiba. Ang telepono na nasa gilid ng kama. Napakaluma na ng itsura nito. Alam mo yung telepono na kailangan mo pang ikutin yung parang bilog na may numero sa tuwing magdadial ka. Bandang hating gabi, habang papatulog na ako, biglang tumunog ang telepono. Ring, ring, ring. Kinabahan ako pero sinagot ko pa rin at inisip na baka isa sa mga tao ng hotel lamang. At may nais sabihin o itanong, subalit sa ganitong oras ng gabi. Hello? Ang sabi ko. Walang sumagot. Pero may maririnig na mahinang paghinga. Ano to? Sino to? Biglang may boses na pabulong. Boses ng babae. Umalis ka na, ang sabi. Pagtapos noon ay naputol ang linya. Kinabahan na ako. Tinawagan ko ang front desk gamit ang cellphone ko. Hello? Bakit may tumatawag sa kwarto ko? Tahimik muna ang nasa kabilang linya bago sumagot. Sir? Wala pong ibang guest sa floor niyo at hindi din po kami tumatawag. Nanlamig ako. Ilang minuto ang lumipas, pilit kong pinakalma ang sarili ko habang sinasabi na. Siguro prank lang o sira ang linya. Pero habang nakahiga ako, napansin kong may gumagalaw sa salamin. Dahan-dahan akong bumangon. Sa refleksyon, may babaeng nakatayo sa likod ko. Mahaba ang buhok niya, nakatayo ng tuwid. At nakatakip sa mukha, nakasuot siya ng puting damit na may bahid ng pula. Hindi ako makagalaw. Unti-unti siyang lumapit. Hindi sa likod ko, kundi sa loob ng salamin. Hanggang sa nakatitig na siya diretso sa akin at saka siyang ngumiti. Biglang tumunog ulit ang telepono. Ring, ring. Napasigaw ako at napalingon saglit. Pagbalik ko ng tingin sa salamin, wala na siya. Dahan-dahan akong lumingon. At doon ko siya nakita. Nakatayo na sa likod ko, hindi na sa salamin. Bumulong siya sa tenga ko. Hindi ka umalis. Nang matagpuan ako ng mga staff kinabukasan, wala na akong malay. At nang ako'y nagising, nanginginig ko na paulit-ulit na sinasabi. May kasama ako sa kwarto. Nandito siya. Simula noon, isinara na ang silid 316. Pero ayon sa mga empleyado ng hotel, may mga gabing maririnig pa rin ang telepono sa loob. At kung sakaling may sumagot, isang bulong ang maririnig mo. Umalis ka na